good afternoon, good evening. Welcome back sa ating channel na It's a Trop. So sa pag-aalaga ng halaman, or siguro kahit anong hobby naman, may mga time na mga pumapalpak tayo. Minsan dahil na rin sa ating katamaran o sa mga experiment natin na dahil sa kagustuhan natin na matuto or magawa yung isang project, ay nag-experiment tayo. Minsan napalpak. Minsan naman nagiging successful, no, kapag ginawa natin, no, yung mga bagay-bagay na dapat paghandaan. Pero ganun pa, minsan talaga may mga pagkakataon na hindi natin maiwasan, talagang nandiyan na yung namamatay yung halaman, no? Tulad nung nangyari nung nakaraan na nagkaroon ng talagang climate change, sobrang init, tapos biglang uulan, kala mo pwede mo na pabayaan sa labas yung halaman, biglang mamaya init na naman na sobra, tapos yun, namatay yung mga Venus flytrap natin na iba at iba pang mga carnivorous plant. At merong isang pangyayari dito sa greenhouse o sa growing area na talaga naman sabi ko, ano ba yan? Sabi ko, namatay na nga yung ibang Venus flytrap ko eh. Ang natitira na lang sa akin Helianthora na matitino dito, ito pa ba naman yung susunod, sabi ko. Ang nangyari dito sa Helianthora, naka-setup yan dito sa baba, yung dating magandang bag setup. So anong nangyari dyan, may mga daga kami nakita dati, mga baby sa mga tuwid, bubwit, diba? Ang ginawa namin, dahil ang cute nila, pinabayaan namin dito sa growing area. Sabi ko, okay, sa patay natin to, kawawa naman. No, noong time na yun, wala pa naman silang ginagawang hindi maganda, kasi yung mga daga na hindi magandang ginagawa dito, yung malalaki. Kaya lang, sa dami na nila, hindi na namin na-control. So, lesson learned, no? Kapag may magandang pagkakataon, gaano man ka-cute, no, yung namimese sa inyong lugar, no, kailangan yung gawa ng paraan. Sa either, no, talagang yung rules alisin nyo dun sa growing area nyo. Huwag nyo hayaan na dumami sila ng dumami, kasi kayo rin yung mga problema tulad na nangyari sa akin. So ganito yung nangyari, no? Nung nandun sila sa bag sa baba ay muna nagkaroon ng mga butas-butas, tapos nagumulo yung mga tanim ko, no? Andyan na, nakita ko no mga first week, no. Matagal rin kasi bago nangyari yung matinding hindi ko inaasahan. Nangyari nung mga first week, nagkaroon ng mga butas-butas. Tapos ikalawang linggo, pangatlong linggo, nandyan na yung nakita ko yung mga sphagnum moss gulo-gulo. Tapos yung ibang halaman nakatabingi na. Sabi ko, okay lang naman, mabubuhay pa rin naman. Kaya hinayaan ko pa, no? So ayun yung mali sa akin, magpabaya talaga ako. So dumating yung time na hindi ko na alam kung gaano katagal yun, siguro isang buwan na rin mahigit. Nagkakaroon na ng kagat-kagat yung mga halaman ko, yung parang ganito. Ganyan, no? Ang matindi nun sa Helianthora. Ayan, no? Ito pa, bakas pa ng kahapon. Ng ganyan, no? Tapos ayan. Ayan. So ang ginawa ko, sabi ko, paano ko ba ito mahuli? Maliliit yung mga yun. So ang ginawa ko ay naglagay ako ng Starkel G. So nabawasan yung pagkalikot nila. Siyempre, kapag dinidiligam ng dinidilig, nawawala yung bisa ng Starkel G, no? So na-wash out. So balik na naman sila. Ang masama nun, dinali na. Dati yung malalaki, sabi ko okay lang madalin yung malalaki kasi ang bilis makabangon yan Minsan kapag na-stress yan, advantage pa nila kasi nagpo-produce na mas maraming foliage. Pero nangyari, ang ginawa nila, pinagtripan nila itong mga maliliit ko na Helianthora, nakabibili ko lang. Siyempre, kapag kabibili mo pa lang, anong lagay niyan? Ang lagay niyan, nag-acclimate pa lang yan. Hinihintay mo pa lang yung mga matured plant. Ito, yung mga ganito. Ayan. Yung mga yan. So, anong nangyari dyan? Nginat-ngat nila. Buti nga sana kung yung pa picture lang. Nginat-ngat talaga nila, as in tinutol. Alam mo yung
mga kasa cartoons, yung pagka kinangat-ngat ng beaver yung puno. Parang ganun yung ginawa nila. So ganito yung nangyari. Hindi ko na ibubuhatin kasi baka ma-stress yung halaman. Ayan, naputol. No, pero ang maganda naputol. Kaya ako nag-video ngayon para gumawa ng video ay para i-remind uli kayo na kapag may mga halaman na parang dito, ano na, hopeless na, eh huwag niyong susukuan kasi may mga time na nabubuhay pa rin sila. Actually, ilang beses na ako na ito nakita. Ang challenge lang talaga once na makakita kayo ng ganitong halaman na, alam mo, na damage o kaya talagang akala nyo mamatay na, huwag niyong susukuan. No, hayaan na nagko-consume siya ng space dyan, pero hayaan nyo na. Hindi ko rin na-advise na ipasok nyo sa plastic o kung anong gawin nyo. Pero kung gusto nyo, gawin nyo. Pero sa akin, hindi ko na pinapasok kasi iniisip ko, acclimated na yung halaman eh. At ko pa ipapasok sa plastic. Baka magbago na naman ang kondisyon, lalong matunaw. No? So ang ginawa ko, inayaan ko na lang sila dito sa growing area. Sabi ko, kukonsume to ng space pero baka sakali lang mabuhay. Kasi talagang ang natira ugat na lang. Tas stamp eh. Pero ngayon tingnan nyo, yan, tumutubo uli sila. So huwag nyong susukuan yung mga ganyan. Tapos ito pa, ito pang isa. Tapos meron pa ako dito mga tinusok ko na lang. Ito hindi ko alam kung talaga mabubuhay yan kasi yung growth yan sa taas eh, parang ganito. Ayun, ang dami diba ng mga naputol lamang, inat-inat. So hinatanim ko lang sila. Ang nangyari dyan etong mga to na ayan, nilagay ko lang dyan, tinusok ko dyan. Ito yung iba, tulad na ito rin eh, ninat-ngat na nila. At wala akong idea kung saan ko hahanapin yung pinaggat-ngatan kasi wala dun sa lugar kung saan sila naputol. Dun sa bag, wala dun sa bag, wala rin dito sa taas. Naghanap ako dun, wala rin ako nakita. Alam nyo kung saan ako nakita? Nung nilipat ko na yung bag, nung inalis ko na yung bag at inilipat ko na yung mga halaman sa mga planter tulad nito, pa isa-isang planter, doon ko nakita na yung mga halaman ko na nawawala ay nasa pinakailalim ng bag ko. As in ilalim, hindi yung ilalim na pag tinaas mo nandun nasa ilalim. Kung gaano kataas yung bag ko, diba? Ilang inches yun. Tapos puro perlite yung ilalim nun. Nung hinukay ko na yung ilalim, dun ko na nung nililimas ko na yung ilalim, dun ko nakita na mayroon siyang nest sa pinakailalim. Complex yung burrow niya o yung bahay niya sa ilalim eh. Tapos may nakita ako medyo umbok doon na butas lang. Doon ko nakita na parang may nest sa ilalim. At yung pangsapi niya, pinakasosyal na nest ng hayop na nakita ko, puro Helianthera. Helianthera, Live Sphagnum, dahon ng Nepenthes, picture ng Nepenthes, nandoon sa ilalim. Alam nyo, pagka-alagang-alaga nyo yung halaman nyo, sa akin nga, hindi ko masyadong alagaan kasi sabi ko nga, aminado akong napabayaan ko. Sama ng loob ko kasi iniisip ko, magkano bili ko dito sa halaman na to. Gano yung hirap na pinanggagawa ko dito, pinagdinidiligan ko araw-araw. Plus nun, nakaka-recover ko pa lang dun sa state na nawalan ako ng mga ibang halaman dito. Baga sabi ko, bad trip ako dito sa mga dagana to. Kaya ang ginawa ko, hindi ko naman nahuli nakawala yung mother ng mga taga. Ang nakita ko na mga ilang piraso, siguro 3-4 na piraso na bubuwit. Ayun yung nahuli ko. So ang ginawa ko, nilagay ko sa aquarium, pinabayaan ko hanggat mawala ng buhay. Kasi hindi ko naman kayang pisatin yun So hinayaan ko na lang sila makikita nyo yung mga bahay ng mga ganong klase ng peste. Dati pet ang isip ko sa kanila. Kapag ka may mga daanan sa ilalim yung mga, kaya yan nakataas yung iba, diba? Kataas ng konti. Kasi doon sila nabubuhay sa ilalim kapag nakalapat ng ayos yung mga trays mo. Doon sila nakakagawa ng bahay nila. No, itong mga ito kailangan ko na linisin yan eh. Talagang ano ko ba?
Ano ako, tayong katamaran eh. Pero sa panahon ngayon, ang kailangan ko talagang gawin eh, asikasuhin itong mga bali, ano, bigyan na natin ng time yan. Hindi lang sa kailangan bigyan na talaga. So ngayon, no, kapag may mga ganung pagkakataon, huwag nyo susukuan yung mga halaman nyo. Isipin nyo na lang, binili nyo yan sa halaga na hindi nyo naman kinuha kung saan, di ba? Pinaghirapan nyo. Pangalawa, inalagaan nyo yan. Binibigay nyo yung best, di ba? Low mineral waters, medium, and enough sunlight. So, kung bina-effortan natin yan ng ganun, effort rin tayo. Ayun pala yung advantage kapag ka nasa maliliit na planters sila. Or, pwede kong sabihin yung sakto lang. Hindi yung kapag sobrang laki. Kaya ng bahayan ng daga. Yung mga ganito naman, hindi naman binabahayan ng daga. Nakukut-kut nila, pero pag na-realize nila hindi pala ganun kalalim yung tray, hindi naman nila tinutuloy. Napansin ko yan dun sa labas dati, may mga butas yan. Pero kapag nakita nila na hanggang dun lang sila, hindi nila tinutuloy yung pagtira, no? Dun kasi sa bag ko, medyo malalim talaga yun, di ba? Tapos malaki. So may malaki silang space para pag lagyan ng pugad nila. So ayun ang disadvantage sa malaking bag. Siguro kapag may mga project na ganun, ayun din yung magiging problema eh. Iba na lang kung may alaga ka ahas doon kahit maliit, siyempre iilaga ng di ba, ng mga ganong klase ng hayop. But anyway, no, kapag hindi nyo sinukuan, ayan, magkakaroon ng mga growth at natututo rin tayo. Dati reality, ang inisip ko pagka ganyan, cuttings, hindi naman uubra na mabuhay dyan yung Helianthera. Pero yung nakita ko na possible pala. Hindi ko pa alam kung tutuloy yan hanggat sa pagkabuhay, pero mabubuhay, di ba? Kung alagaan natin. Yung mga ganyan na Helianthera, bawa nag-strike, no? Huwag nyo nang ilipat. Huwag nyo gagalawin, no? Huwag nyo gagalawin yung mga ganyan. Ayan, huwag nyo ililipat yan. Pangalawa, huwag nyo kalimutan na diligan. Kung dinidiligan nyo ng regular yung Helianthera na ganito na kalalaki, mas diligan nyo yung maliliit at mas alagaan nyo. Kasi yan, mas mabilis yan matuyo. Lalo na kung yung mga top cuttings tulad ng mga ganito, mas madali yan matuyo. At ako, kung ka-cuttings niya na talagang yung sasadyain yung paramihan through cuttings, hindi ko sinasuggest na gawin nyo kasi napakababa ng chance. Kasi maliliit pa yan na feature eh. Diba? So kung sa tissue culture pwede. Pero kung dito sa labas mo gagawin, outdoor, hindi ko ina-advise kasi bilis pa matuyo niyan. Kaya nga idinuso ko sa live sphagnumos para mas mataas yung chance nila. Ayun naman, may nagpakita ng senyales ng growth, pero hindi ko pa rin kiniklaim na mabubuhay ito. Hindi dahil wala akong faith dun sa kay God sa akin sa halaman na to, kundi by experience kasi minsan kala mo mabubuhay na, pero darating yung time na die out sila kapag napabayaan mo or hindi talagang nakaya dahil sa limited resources na meron sila. No, ayun ang kagandahan sa tao, di ba? Pwede mong tulungan pero di sa halaman, ano maitutulong mo dito kung lalagyan mo ng bibigyan mo ng dito maxi or fertilizer? I don't think na makakabuti sa kanya yun, no? Kasi wala pa naman silang roots at wala pa silang feature na functional, no? Kung rooting hormone naman or yung mga anaa o yung mga pamparoot, no, hindi ko rin alam kung makakabuti sa kanila kasi baka na-spend na nila yung energy dun sa foliage para magka-root sila, support sa roots. So much better na hayaan na lang kung suggestion ko lang. Ayun, magpakialaman kung walang problema. So ayun. So may mga time na namamatay rin tayo ng plants. Ayan, dito nga meron ayan, tulad nito natuyo. Ito dahil rin to siguro sa ayan sa parang pungus na yan. May ugat nga ang ganda ng ugat eh. So ayan, namamatay rin talaga tayo. Ba't ito binunot mo sir? Matagal na kasing tayo ito.
Hindi ko lang tinatanggal kasi nangangarap pa ako baka mabuhay. Pero talagang walang-wala na to eh. So, tinanggal ko na. Pero dun sa iba, tulad na lang nito, ayan, nabubuhay pa rin. Ganyan. Ganyan. Yan. So ito, tunto ako. Ganda ng growth niya. Pati ito. Pati yan. No? So, doon pala sa silyata, ako namatay na ako ng isang silyata nung nakaraan. Pero, bago namatay yun, tinanggalan ko yun ng propagation. So, nakapag-propagate rin ako ng dalawa. Kung may namatay sa akin dalawa, may pumalit rin na dalawa. Hopefully, mabuhay itong dalawa. Hindi, isang silyata yung namatay sa akin, pero nakapag-propagate ako ng dalawa. So, may additional na isa ako. Pero may namatay rin naman sa akin na isang, I think, Puliculata or Nutans. At least may ano. Ang Nutans kasi sa akin talaga hirap ako dito. Kaya marami akong binili para mas mataas yung chance. Makabuhay ako kahit isang mother plant. Kasi maganda na may isang mother plant ka dito. Bukod sa may reference yung bibili sa'yo. No, mabilis na mag-anak yung mga malalaki na. So ayan. Kaya minsan pag namamatay na ako, until buhay yung mother plant, medyo masaya pa rin ako kasi alam ko na mapaparami ko pa. So once na acclimated na naman yan sila, dire-diretso na yung paglaki. So yan. May mga propagation pala tayo dito sa Nepenthes. May update din ako dyan. Pero tsaka ko na ano sa inyo, isi-share. Kasi ayun, napabisa rin yan. Pabayaan ko rin. Ito hindi ko naman talaga napabayaan ng gusto. Feeling ko lang napabayaan ko. Kasi may mga time na, yun ngayon sobrang init. Ang ganda na nung halaman bilang sobrang init. Tuyo sila agad. So, yun, medyo may challenge talaga ngayon ngayong panahon na ito. Ngayon taglamig, ayun nga, ayun ang advantage natin ngayon taglamig. Kaya ang gaganda rin ng tubo ng mga halaman natin ngayon. Dahil, ayun, taglamig pa. Ayun, itong isa, oh, tingnan nyo to. Isang mother plant lang to pero nagpo-produce na siya ng another plant yan kapag tumubo. Pwede mong ihiwalay. Tapos ito yung main growth. Kaya yun ang maganda sa mga Helianthera rin. Kapag ka may medyo humiwalay ng konti na picture tulad nitong dalawa, kapag tinubuan niya ng sarili niyang growth point, may another plant ka. No, parang ganito. Bawa, ito kita mo, di ba? Isang halaman lang to. Pero ito, pwede mo nang ihiwalay yan pagka medyo malakas na loob mo. Yan, may isa na yan dyan, may isa na rin dun sa gilid. So, dalawa na sila. Or tatlo, meron pa pala dito sa side. So ayun, ito isa pa lang. Pero pwede ito maging dalawa or tatlo in the future. Itong isang maliit na to, ito isa pa lang yung mga yan. So mababagal pa yung growth nila kasi nag-umpisa yan sa 2 to 3 picture. So pag gano'n nag-umpisa, medyo mabagal. Ito nga parang 2 picture lang rin to eh. Pero ngayon nasa mag-aapat na picture, pero maliit siya. Ayan, maliit pero matured picture yung labas niya. Hindi siya nag-uumpisa sa yung ganito na maliliit pa yung maninipis pa yung picture. So yun. Kaya maganda na pagka hintayin mo na magkaroon ng matured picture kung nakabili kayong Helianthera na mga ganyan yung mga mapapapet pa yung picture. Once na magkaroon ng matured picture yan, huwag nyo agad pakialaman. Hintayin nyo na yung matured picture na yun dumami. Tulad halimbawa na etong isa na to dito ko pala nakuha yung isang propagation na naibenta ko. Ayan, dito yung galing. Naibenta ba? Parang naibenta or tama, naibenta ko. Ayan, so medyo nga rin to eh. Ayan, meron siyang nung tag-init, ito isa rin to sa naapektuhan. Pero ayan, maganda kasi ang silyata. Medyo matibay talaga. Parang mas matibay ng konti itong minor. Pero ang silyata mas mabilis dumami. Tama ba? Ang picture. Para sa akin ganun yung na-observe ko. Kasi kahit hindi pa panahon ng minor para dumami ang picture, itong silyata kahit mainit, wala siyang humpay sa pagdami ng picture. Pero ang napansin ko sa minor, once na ganito taglamig, ang bilis niyang dumami at lumaki.
Pero si Silyata, parehas lang. Kumbaga constant yung pagbibigay ni Silyata, which is good, no, sa mga beginner. Eh sa beginner, hindi mo alam kung ano maging sitwasyon mo dun sa bago mong setup or halaman. So, continuous yung paglaki ng Silyata. While sa minor, mas mabilis siyang gumanda at dumami kapag medyo malamig at maganda yung sikat ng araw. Ngayon malamig, kaya mas marami yung picture niyang bago. Pero kapag pinagsabay yung sikat ng araw at lamig, gaganda ng minor. Yung nakikita niyo sa parang naka-grow light tapos indoor na may aircon. Ganun yung ganda niya. Minsan ko lang ma-tsempuhan. Nung nakaraan na-tsempuhan ko yan. Buti na lang na-picturean ko. So, ayan. Anyway, tagal na ng video na to. So, ito, update ko na rin kayo bago matapos yung video na to. Ito yung nag-barrigate na Nepenthes. Alata ba to? So, ayan. Ito na siya ngayon. May variegation pa rin. Actually, itong picture na to parang mamuti-muti. Hindi ko lang masyadong ma-focus. Batong natin dito. Ayan. Ayan yung picture niya. Oops, sorry bilang brightness. Nahulog. Okay, so ayan, may bago kayong merong karagdagan na excitement. Buti na lang ito talagang mga feature plant na ito matitibay. Na tong alata na to kasi laki to dito sa amin. Masama lang kung naputol kanina, hindi naman naputol, kinabahan lang yung may hawak tsaka yung halaman. So dito natin banda yan. So eto, so dito naman ito yung mga alata na mga kasama ng alata. Meron pa rin doon, eliminate out na kaya ako nung nakaraan. So ayan. Ito mas mabili ang Mirabilis kaysa sa alata. Ewan ko kung bakit. Mas makulay kasi ang Mirabilis kaysa sa alata. Alata ko makulay rin naman Oo, kanya-kanyang hilig yan Usually naman mga beginner lang naghahanap ng alata kasi beginner plant ang alata. So yan, mga picture na rin ibang mga picture plant natin dito. Itong matindi talaga. Itong Jeriana para tong siga akit mo lang sa taas tapos nakapag-propagate ka na ng pag-propagate ka na ng basal. Ayan, tinubuan na naman ng 3 basal. Tapos ang lalaki ng picture, nag-flower ng 2 beses. Lalaki kasi ito, walang babaeng sumabay, edi ayan, nakakuha naman tayong pollen. So once na may mag-flower na babae, may to-cross natin sa dito sa Jeriana. So ayun lang muna siguro. At masyado nang haba itong video. May lakad pa ako maya-maya. Napasarap lang yung tambay natin. Ayan, so Happy New Year sa inyo. At hopefully this year mas alagaan natin yung halaman natin. Ganun din yung mga kung ano man yung pinagdadaan natin last year, suungin natin na may mga panibagong pag-asa ngayong year na to. At umpisa nyo sa kami paminsan-minsan yung sinasabing regular pagka kompleto kami. Pray together as a family. Kung mag-isa ka lang, okay lang. Isa advantage pa nga pag mag-isa kasi mas makapag-pray ka ng personal. So ayan, umpisahan nyo sa prayer, or kung regular ka na kayo nagpipray, family worship o personal worship, maganda rin, try nyo. So yun lang muna, God bless sa inyo. At yun lang muna. At magpo-propagate tayo sa mga susunod na araw siguro. At magtatanggal tayo ng damo, napakaraming damo dito na kailangan linisin at asikasuhin. Yan. Sana pag-pray natin na sumipag tayo lahat ngayong 2025. So yun lang, God bless and bye bye.